Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Mami Rose, ang inyong senyorang lakwatsera. Sa ngayon, hindi muna tayo maglalakwatsera kasi malakas ang ulan. Masama sa senior yung nauulanan. Anyways, nandito po tayo muli para ipagpatuloy ang pangako ko sa inyong magluto uli ng panibagong simpleng merienda. Simple, affordable, at madaling gawin. Ito ay ang puto cake. Okay. So, saan ba nanggaling itong puto cake na to? Kung naaalala ninyo at kung sino man po ang nakapanood ng video ko kahapon, ako po ay nagluto ng leche flan. So, yung leche flan ko, puro yolk po yun. So, natira po yung egg whites. So, yung egg whites na yun, itinago ko, nilagay ko sa isang container, then niref ko overnight. Sa ngayon, lalabas ko po siya, and then, gagamitin ko po siya para wag masayang. So, ang naisip ko, gagawa tayo ng isang klase ng cake made of egg yolks. So, ito po ay puto cake na puti with cheese. At yung isa, ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng flavor. Gagawin natin itong pandan cheesy puto cake. So, nandito po ako sa aking kusina. Samahan niyo ako. Ito ang inyong Mami Rose. Ang inyong senyora lakwatsera. For the ingredients, we have to sift yung ating cake flour. So, sisift natin yung cake flour natin. Ang measurement po nito is 1.5 cup na cake flour. So, kailangan sift natin ito to prevent yung mga lumps, maging makinis at pino yung magiging tinapay ng ating puto cake. So, ang gamit ko po ay Maya. So, ayan po ang gamit ko. Maya cake flour. So, actually, itong Maya cake flour, spray, sift na. Pero, sinisift ko pa rin para for sure, mas makinis yung ating kalalabasan ng puto. So, another 1 cup para kasi ang total natin is 1.5 and then we have to mix it to sift it. Okay. Okay. So, mag-prepare po tayo ng medyo warm na 3/4 to 1 cup of water. Okay. Gradual muna natin kasi baka masyado namang lumabnaw. So, yung gagawin ko dito is puto cake na napakalambot, napakasimple, napakamura, at napakadaling gawin. So, kaya niya ng 1 cup. So, 1 cup ang gagamitin natin. So, ito yung kalalabasan at magiging consistency supposed to be ng dough nyo. Okay. Then, set aside. Okay. And then, 1/4 cup sugar, pero gradually din natin itong ilalagay. And then, 1 teaspoon of cream of tartar. So, pwede po tayong gumamit ng kalamansi kung hindi po tayo available. So, pwede na natin ilagay yan. Gagamit tayo ng electric mixer. So, una, doon lang muna sa number 1. Then, hihintay sa pinakamataas na speed. Ang speed yata nito 7. Then, gradually, ilalagay natin yung 1/4 cup of sugar. Siguro, divide natin ito ng 3. Disclaimer lang po, hindi po ako cook, hindi rin po ako chef. Pero nag-aaral naman po ako ng YouTube. Pero ito lang po yung version ko. So, kailangan po ang egg whites para po siya mabuo na mag-inirang. Kailangan po ay warm siya, hindi siya natuluan ng tubig. At wala po siyang egg yolk.
So guys, ito na po yung ating dough, butter, and meringue. So, anong susunod natin gawin? So, ito na po yung ating dough or butter ng cake, ng puto cake. And this is the meringue. So, ang gagawin po natin, gagamit po tayo ng spatula. And then, lagay natin ito dito. Yan. So, ganito po ang paghalo niya. So, pakilala po muna natin yung meringue kay butter. Bago po sila completely mag-mix. Okay, so ayan po, magkakilala na po sila. Ayan. Lalagay na po natin yung ibang meringue. Okay. Simple-simple lang po ang paggawa nito eh. Pang merienda lang. So, yung iba, pwede po natin itong lagyan ng flavor. Pwedeng sa butter na to, pwede mo siyang hatiin. Yung kalahati, lagyan mo ng flavor. Yung kalahati, plain white lang. So, itatry ko po. Hatiin po natin ito sa dalawa para makita ninyo po yung result. Pero pareho pa rin po silang puto cake. Okay. Dahan-dahan lang din po ang pag-mix. Para ang result po ng inyong cake, hindi po titigas. So guys, ito na po yung ating cake batter. So nakamix na po ang meringue and then the cake flour. Ayan. And then, isa-set aside po natin. So, by the way, habang ginagawa ko po ito, nagpapakulo na po ako ng tubig sa steamer. So, iset aside po natin. And then, nag-prepare na po ako ng toppings. Ito po yung mga cheese. Okay. Ito po yung mga cheese na pwede nating i-toppings sa ibabaw po ng puto cake. So, yung iba, pwedeng maglagay ng ube. Yung iba, pwedeng magpalaman ng karne. So, ang tawag po doon ay puto pao. So, itong ginagawa po natin ay simpleng puto cake lang po. Puto cheese. So, ito po yung cheese na kinat ko into cubes. Then, para ilagay po natin. So, ang kailangan po natin ngayon ay mga molder. So, guys, ito yung mga molders na gagamitin natin para sa puto cake. Okay. So, kailangan natin lagyan siya ng konting oil or butter. Yan. Para po hindi didikit yung ating cake. Na po yung ating steamer, yung tubig sa steamer. Hinaan lang po natin ng konti, medium. Okay. And then, ilalagay na po natin yung ating cake. Okay, salang na po natin. Then, lagyan po natin ng cake.